Humarap si Jiang Cheng kay Suwan at mariin siyang nagtanong dito kung matutulungan ba siya nitong pumili sa pagitan ng dalawang relo para sa kababaihan. Ipinaliwanag niya na bibili siya ng isa para sa kanyang ina. Agad namang itinuro ni Suwan ang isang relo at sinabi kay Jiang Cheng na para sa kanyang ina. Iyon ang mas bagay dahil mukhang marangal at may pagkareserbado ang disenyo. Kinuha agad ng lalaking staff ang relo at ipinakita ito sa kanila. Habang nakangiti, sinabi nito na napakaganda ng naging pagpili ni Suwan. Ang kaso ng relo ay binalutan ng 450 makinang na diamante na may kabuoang timbang na 2.5 karat. Ipinaliwanag pa niya na ang presyo nito ay umaabot ng 883,000 yuan. Dagdag pa ng staff, ang natitirang relo ay mas tugma sa panlasa ng mga kabataang babae ngayon at medyo mas mura ng kaunti, dahil nagkakahalaga lamang ito ng 850,000 yuan. Agad namang sinabi ni Jiang Cheng kay Suwan na isuot niya ang relo dahil gusto niyang makita kung paano ito babagay sa kanya. Nang maisuot na ito ni Suwan, hindi niya mapigilan ang mamula dahil sobrang ganda ng relo sa kanyang braso. Sa nakita ni Jiang Cheng, napasabi na lang siya kay Suwan na hindi na masama ang pagkakabagay nito at dagdag pa niya na parehong mas maganda iyon kaysa sa modelong nagkakahalaga lamang ng 380,000 yuan na 7,122. Sa kanilang likuran, hindi na napigilan ni Lin Ru ang menace kay Wang Hai dahil hindi man lang siya nito mabili ng ganoon kamahal na relo. Samantala, walang pag-aalinlangan na kinuha ni Jiang Cheng ang kanyang credit card at iniabot ito sa staff habang iniutos dito na ipalagay sa kahon ang lahat ng 4 na relo. Masigla namang tinanggap ng staff ang card at buong galak na sinabi kay Jiang Cheng na ihahanda niya agad iyon, at pinakiusapan silang maghintay ng kaunti. Habang nakasuot pa rin ang relo si Suwan, naisip na niyang alisin iyon mula sa kanyang braso upang ibalik na kay Jiang Cheng. Ngunit bago pa man niya ito matanggal, agad siyang pinigilan ni Jiang Cheng at mariing sinabi na huwag na niyang alisin iyon dahil para sa kanya na iyon. Sa narinig, hindi napigilan ni Suwan ang mabigla at agad niyang sinabi kay Jiang Cheng na hindi niya matatanggap iyon dahil napakamahal ng relo. Ngunit ngumiti lang si Jiang Cheng at ipinaliwanag na isa lamang itong maliit na bagay, kaya huwag niya nang isipin ng malalim. Wala itong ibang kahulugan at saka nabayaran na rin kaya hindi na ito maibabalik. Bahagyang inilapit ni Suwan ang kanyang kamay kay Jiang Cheng at mahinang sinabi na talaga namang hindi niya matatanggap iyon. Kung hindi raw maibabalik, mas mabuti pa na ibigay na lamang ang 2 relo sa kanyang ina. Ngunit nakangiti lamang na tumugon si Jiang Cheng at sinabi na ang kanyang ina ay nasa 50 taong gulang na, kaya hindi siya babagay sa estilo ng relo na para sa kabataang babae. Baka pagtawanan lamang siya ng mga tao. Ipinaliwanag pa niya na tapos na ang desisyon at wala na itong mababago. Bukod doon, magiging magkatrabaho rin naman sila, kaya ituring na lamang iyon ni Suwan bilang isang regalo ng pagbati. Pabiro pa niyang tanong dito na tinatanggihan ba ni Suwan ang kanyang kabutihang loob. Dahil sa sinabi ni Jiang Cheng, napaisip si Suwan na kung patuloy pa siyang tatanggi sa harap ng lahat, baka lumabas na wala siyang galang. Isa pa, siya ang magiging amo niya kaya hindi maganda na suwayan ito. Dahil doon, hindi maiwasan na tumaas ang kanyang kabaitan at pagtingin kay Jiang Cheng na umabot na sa 75. Nakangiting tumugon si Suwan at sinabi kay Jiang Cheng na kung ganoon, maraming salamat sa kanya at tinawag pa niya itong kanyang among mayamang tycoon. Sinabihan na lamang siya ni Jiang Cheng na huwag na iyong banggitin. Sa sandaling iyon, nakabalik na ang lalaking staff at maayos na ibinalik ang card ni Jiang Cheng sa kanya. Magalang niyang ipinaalam na ang kabuoang halaga ng kanilang binayaran ay umabot sa 4,370,000 yuan, sabay abot ng resibo. Kasunod nito, lumapit naman ang babaeng staff na may dala ng kahon ng mga relo. Mariin at may paggalang niyang sinabi na labis silang nagpapasalamat sa napakalaking suporta sa kanilang tatak. Kasabay nito ay iniabot pa niya ang isang espesyal na libreng regalo bilang pasasalamat at sinabing sana ay magustuhan nila iyon. Sa nakita ni Lin Ru, hindi niya mapigil ang menas ng gusto kay Suwan. Sa kanyang isipan, sumisigaw ang pagkakainsulto.
Paanong ang isang walang-wala na tulad ni Suwan ay nagkaroon ng pagkakataon na magsuot ng isang relo na nagkakahalaga ng 850,000 yuan? Samantalang siya, na may mas mataas na katayuan kaysa kay Suwan, ay mas mababa pa ang kalidad ng relo na kanyang isinusuot. Napaisip siya, ano nga ba ang ginagawa niya? Dahil sa galit at pagkainis, hindi napigilan ni Linru na direktang magtanong sa staff na nag-aasikaso sa kanila. Mariin niyang sinabi na nakatanggap ng regalo ang grupo ni Jiang Cheng, kaya bakit sila wala? Naiilang namang sumagot ang lalaking staff at magalang na humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag na ang ganoong espesyal na regalo ay hindi abot kamay sa kanila at wala na itong maibibigay pa. Samantala, si Wang Hai na kanina pa nagmamasid, ay hindi na napigil ang kumulo ang damdamin. Sa isip niya, plano pa naman niyang bilhan si Linru ng relo, isunod ang isang romantikong hapunan, at pagkatapos ay magtuloy sa isang hotel. Ngunit dumating ang lalaking ito at tuluyang winasak ang lahat ng kanyang plano at disposisyon. Labis siyang nenas at napamura sa kanyang isipan. Kasabay nito, agad na siyang tumalikod at malamig na sinabi kay Linru na umalis na sila at bumalik na lamang sa ibang pagkakataon. Sinundan siya ng lalaking staff at tinanong si Linru kung interesado pa ba siya sa relo. Ngunit halatang naiilang na si Linru kaya't malamig siyang sumagot na pag-usapan na lamang nila iyon sa susunod. Sa mga oras na iyon, biglang lumitaw sa itaas ni Jiang Cheng ang kanyang sistema. Ipinahayag nito na matagumpay niyang natapos ang misyon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kabaitan at pagiging malapit ni Suwan sa kanya, napakataas ng naging pagtatasa ng misyon. Binati siya ng sistema at sinabi na bilang gantimpala ay makakatanggap siya ng 1 hanggang 3 beses na random na cashback. Tinanong pa siya nito kung nais ba niyang kunin agad ang kanyang premyo. Sa nabasa ni Jiang Cheng, hindi niya mapigil ang mapaisip. Hindi niya inasahan na ang pagbibigay lamang ng relo ay magbubunga ng gantimpala mula sa sistema. Napangiti siya at inisip na higit 4 na milyong yuan ang maibabalik sa kanya, na para bang nakakuha siya ng 4 na relo ng libre. Kung 3 beses pa ang makukuha niya, tiyak na napakalaking halaga niyon. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang iniutos sa kanyang sistema na kunin ang gantimpala at simulan na ang draw. Maya-maya, muli siyang binati ng sistema. Ipinahayag nito ang resulta, 3 beses na cashback ang kanyang nakuha. Ang kabuuang halaga ng cashback ay umabot sa 13,017,000 yuan, na agad namang nailipat sa bank account ng host. Kinuha ni Jiang Cheng ang kanyang cellphone at tiningnan ang kanyang mga mensahe. Nandoon ang abiso mula sa bangko, ang iyong China Merchants Bank Card, nagtatapos sa 5,456, ay nakatanggap ng transfer na 13.17 milyon yuan. Para sa detalye, mangyaring mag-login sa CMBC mobile app. Sa sandaling iyon, napangiti si Jiang Cheng at mabilis siyang nakapag-isip. Kahit ibawas pa ang mahigit 4 na milyong yuan na ginastos niya kanina, halos 9 na milyong yuan pa rin ang naiwan sa kanya. Kaya't napaisip siya na mas mabuti na ring bumili pa ng ilang regalo para kay Suwan upang mas lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa isang marangyang butik ng mga handbag. Habang naglalakad sila sa loob, tinanong ni Jiang Cheng si Suwan kung anong klase ng bag ang gusto niya. Ngunit mabilis na tumanggi si Suwan at mariing sinabi na hindi na kailangan dahil sobra na iyon. Gayunman, hindi siya pinakinggan ni Jiang Cheng. Sa halip, agad itong lumapit sa staff at nagtanong kung alin ang pinakapopular na mga estilo ngayon. Nakangiting ipinaliwanag ng babaeng staff na ang dalawang nakadisplay na handbag ang pinakapatok ngayong season at napakalakas ng benta nito sa kanilang tindahan. Hindi na nagdalawang isip pa si Jiang Cheng. Pinaingay niya ang kanyang dalawang daliri at mariing sinabi na iyon ang kukunin niya. Kaagad silang nagtungo sa counter upang bayaran ang mga iyon. Magalang na ipinaalam ng staff na ang kabuuang halaga ay 120,000 yuan. Kasabay nito, sinabi pa niya na mula sa araw na iyon ay isa ng pinahahalagahang miyembro si Jiang Cheng, at siya ang unang bibigyan ng abiso sa lahat ng mga kaganapan at promosyon sa hinaharap.
Sa nakikita ni Suwan, lalo na sa paraan ng pagbili ng kanyang boss, hindi niya mapigilan ang mamula. Sa loob-loob niya, malinaw na malinaw, ang kanyang boss ay nasa ibang antas. Hindi niya maiwasang hanggang ito. Makalipas ang kalahating oras, nasa biyahe na sila pauwi. Habang bumabagtas sa daan, hindi napigilan ni Suwan na magsalita. Mariin niyang sinabi kay Jiang Cheng na sa relo at ngayon sa bag, hindi na niya alam kung paano pa siya makakapagsabi ng sapat na pasasalamat. Nagpasalamat siya ng taos-puso, saka may halong pag-aalangan na inalok si Jiang Cheng kung gusto ba nitong umakyat sa kanyang bahay para uminom. Agad na nagtanong si Jiang Cheng kung tubig lang ba ang inumin. Namumula si Suwan habang sinasabi na kahit ano ang gusto niya, maaari rin namang alak kung gugustuhin niya. Ngunit mariing tumanggi si Jiang Cheng. Ipinaliwanag niya na mas mabuti nang hindi siya umakyat. Kailangan niyang mag-ingat dahil baka kapag nagtagal pa sila at uminom, hindi niya namamalaya na baka tuluyan niyang mahumaling si Suwan sa kanya. Napailing si Suwan at pabirong sinabi na ang boss niya ay sobra namang bilib sa sarili. Ngunit seryoso si Jiang Cheng nang sagutin siya at sabihing kailangan na niyang magpahinga, at nagpasalamat pa ito dahil sinamahan siya buong araw. Pagdating nila, agad na bumaba si Suwan ng kotse at magalang na nagpaalam kay Jiang Cheng habang kumakaway pa ito pabalik. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang tinitirahan, hindi niya mapigil ang mapalingon kay Jiang Cheng. Naisip niya na totoo pala, wala talagang intensyon ang kanyang boss na umakyat. Wala itong kahit anong masamang balak. Lalong sumagi sa isip ni Suwan na ang kanyang boss ay isang tunay na mabuting tao. At sa sandaling iyon, agad na tumaas na naman ang kanyang kabaitan at pagiging malapit kay Jiang Cheng, umabot na ito sa 80. Habang nagmamaneho si Jiang Cheng, hindi niya mapigilan ang mapaisip at sabayan ng imahinasyon ang eksena sa kanyang isip. Ayon sa kanya, mabilis na tumataas ang antas ng pagiging palakaibigan ni Suwan, umabot na ito sa 80 puntos, nakatumbas na ng lihim na paghanga. Iniisip pa niya na kung magpupursage pa siya ng kaunti, malapit na niyang makamtan ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Sa kanyang paniniwala, si Suwan ay mapapasa kanya rin balang araw. Makalipas ang kalahating oras, nakarating siya sa Amangyangyan Hotel, kung saan magalang siyang sinalubong ni Ms. Wang. Ipinahayag nito ang pagbati at sinabi, Mr. Jiang, welcome home. Nakaayos na ang inyong pampaligo, nais niyo na po ba itong ihanda ngayon? Habang inaalis ni Jiang Cheng ang kanyang coat, ipinaabot niya ang kanyang utos na hihintayin muna niya iyon dahil nais pa niyang maglangoy ng ilang laps bago maligo. Dinagdagan pa niya ng bilin na buksan siya ng isang bote ng champagne. Maya-maya lamang ay nasa swimming pool na si Jiang Cheng. Habang naglalangoy, muli na naman siyang napaisip. Sa loob-loob niya, kahit 3 taon nang nagtatrabaho rito si Ms. Wang, nanatiling kakaunti lamang ang mga nakatira sa eksklusibong courtyard villas dahil sa sobrang taas ng pamantayan at presyo. Sa katunayan, buong taon ay halos 20 lamang ang kanyang naging kliyente. Ngunit si Mr. Jiang na nagbook ng 1 linggo ng tuloy-tuloy ay isang pambihirang pagkakataon. Kaya sa kanyang sarili, ipinangako ni Ms. Wang na gagawin niya ang lahat para maibigay ang pinakamataas na antas ng serbisyo sa isang kliyenteng kasing halaga nito. Pagkatapos maglangoy ni Jiang Cheng, mariin niyang tinanong si Ms. Wang kung mayroon bang mga kakaiba at natatanging putahe ang kanilang hotel, yung mga espesyal at labis na mahal ang halaga. Nakangiting ipinaliwanag ni Ms. Wang na tiyak na mayroon silang mga ganoong putahe. Binanggit niya na tampok sa kanilang restaurant ang pagkaing French, Italian, at Japanese na lahat ay may pinakamataas na pamantayan. Idinagdag pa niya na sa mga espesyal na putahe, kabilang ang yellow lip fish na makikita sa Italian restaurant, gayon din ang bihirang Alba white truffles na siyang ipinagmamalaki ng kanilang kusina. Sa narinig, hindi napigilan ni Jiang Cheng na muling mag-isip sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, ang babako fish ay isa sa mga isdang maaaring umabot sa milyon ang halaga depende sa laki, at ang Alba white truffle naman ay binibili kada gramo na umaabot ng daan-daang dolyar.
Doon niya napagtanto na ang gourmet cashback card na ibinigay ng system ay natagpuan na ang pinakamainam na gamit nito. Umahan na si Jiang Cheng mula sa tubig at agad siyang sinalubong ni MS Wang na maingat na ibinalot sa kanya ang tuwalyang dala nito. Pagkatapos, nagtanong si Jiang Cheng kung maaari bang ipahanda ang isang masahe. Namula ang mukha ni MS Wang, ngunit mariin niyang sinagot na siyempre, handa siyang ayusin iyon, at inimbitahan siya patungo sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kwarto ni Jiang Cheng. Agad siyang humiga ng nakadapa sa kama, habang si MS Wang ay inalis ang suot na coat upang makapagsimula. Sa paglalagay niya ng lotion sa kanyang mga palad, maingat niyang idinampi iyon sa likuran ni Jiang Cheng. Hindi napigilan ni Jiang Cheng na mapaisip na inaasahan niya isang simpleng pagmasahe sa balikat lamang, ngunit tila mas espesyal pa ang serbisyong inihahanda para sa kanya. Namumulang ipinaliwanag ni MS Wang na ang kanilang spa treatments ay tunay na espesyalidad ng hotel, kaya hiniling niyang ipikit lamang nito ang kanyang mga mata at magpahinga. Kasabay noon, nagsimula ang malambot at maingat na pagmamasahe sa kanyang likuran. Sa bawat hagod ng mga kamay ni MS Wang, dama ni Jiang Cheng ang kakaibang ginhawa at init ng pag-aalaga, dahilan upang siya'y tuluyang makaramdam ng malalim na pagpapahinga. Hindi pa doon natapos si MS Wang. Marahan niyang inayos ang kanyang damit, inilapit ang kanyang malambot at mabangong katawan upang dagdagan ang ginhawang ibinibigay niya kay Jiang Cheng. Sa pagtaman nito sa kanyang likuran, hindi na iwasan ni Jiang Cheng na mabigla at agad niyang natanong ang kanyang sarili kung nag-aalok din ba talaga ng ganitong uri ng espesyal na serbisyo ang hotel. Dahil sa ginagawa ni MS Wang, hindi napigilan ni Jiang Cheng na mamula at sabihan ang kanyang sarili na baka masyado lang siyang nag-iisip ng sobra tungkol sa bagay na iyon.